here, but he lived the principle as a Nazarite. In fact, kung tanawin mo, abstain from wine, hair could not be cut, touching a dead body. Jesus Christ, I think he broke 2 out of 3. Kung wala pahibali, kung nagpaputol siya buhok. But there was no evidence in the scripture. But the point is, niuban siya sa mga, in fact, siya may nag-convert from water into wine. I believe he drank wine, but he was not a drunkard. Naalaan siya nga kalibutanon, tungod kay nakiglambigit siya mga tao sa nas kalibutan. And sabto na to ang culture nila, niadtong nga panahon, the Jews, wine is part sa ilahang meal. Okay? But even though part sila siya sa ilahang meal, they were still not encouraged to get drunk because ang uban, maghubog yun noon, murag mga Pinoy. Nga ang Pinoy mangod, kung na'y bino, lingkuran, ugyakan yun na siya, human sa pagkaon. Ilaha parte sa pagkaon, ano ka, human, kay pahilis. Yung nga nang insig niya. Kung kabawa pa lang, kung inyo rin hilison, bugaw kung pagkaon ninyo. Hilison naman naghihapon ninyo. Kansi ko ninyo, paano tamo niya, hilison. So sila ang context ninyo na, and si Jesus, he touched dead bodies. No, was he breaking the Nazarite vow? No, he was only showing us that this Nazarite vow, there is a principle out of it na pwede na itong kinabuhiyon as authentic disciples. Number 1 is abstinence from wine. Again, don't get us wrong. Wala ka nagsulting, oy, pwede rin ang inom mag wine. Jesus ganin nag-inom mag wine. It's not what that means. Okay? But sometimes mahimo kang so caught up with rules and regulations, pwede mo na sini. Pwede mo tanaw sini, ha? Kunya sa balay, daghag mga DVDs. May na lang doon sa sini, kaya mga tugag sini, kabaw ka kung sa'yo mong kitanaw, na ako'y usa sa inyo, nakita na akong gahapon, nitanaw tanging ina. Isa man to, nagtugan na lang daan. Kabitaw. Hapit ni Mananaw, kami Juby, hapit ni Mananaw. Kaya yung Juby nga, pwede tang mga tawa for one more time, for a change. Di tando na ko, oo! Pero sa sulod, in town, bisang pagbayaran ko, di ko mutanaw sa daha. Pero for those nga may tanaw na, ay lang, okay naman siya. Di pwede mo tanaw sini, pero daghang DVD sa balay. Makita og tao man na nagireview, oh grabe, he's so bad. Duulong kang GB na may GB, bad man. Grabe pronunciation ba ta? Bad ka. Bad pa kunuhay ang mga manigarilyo, pero sa ilahang balay, kusog kayong mukhaon. Grabe makahabhab. That's gluttony, same sin. It's worse pagali kayo mong gitago or di ba ka, murag imong i-excuse na okay ra. So that does not be religious. Amen. It's not about the rules and regulations, it's about the change sa sulod. One thing is about fasting. Si Jesus Christ is a perfect example na dili masabtan. Dili masabtan. Now, one thing, Jesus nga, ay mga disciples, wala man ay puasa-puasa. Ang mga disciples si John the Baptist, nagapuasa. Eh si Jesus Christ, naapaman ko. Anong puasa man sila? In other words, gipakita ni Jesus Christ, the true purpose of fasting is kung mag-fasting mo, niya maduol sa Ginoo. Ingon siya nga, time will come, mawala na ko, and then they will fast. The point of fasting is therefore not for religious ritual lang ay gi-require. Ay, hapit na alas 5, kaon na. No, pero bisag yun sa nimpog fasting, kung wala ka na duol sa Ginoo, your fasting is useless. Kung dili Isaiah 58 ang imong fasting. So makita natin si Jesus Christ, He's an example na wala niya gina-violate ang Old Testament, pero doon na siya principle na gina-share. And the principle of a Nazarite, iyahang gikinabuhi. First, abstention from wine. Abstain from wine. Para sa mga Jews, ang wine, symbol, ang kaning grapevine, diin gikuha ang wine, it is a symbol sa tree of the knowledge of good and evil. Para na nila, according to studies mo na, kung naaga na yung grapevine, maog na'y hinungdan, ganong si Adan o si Iba. Murag mo na'y symbol na nakasala ang tao. So if you're a Nazarite, keep away from that. Ayaw yung tandog, anak. What is that in our context? For us, but pasabot aning to abstain from wine, obviously, we need to abstain from wine as well. Dili healthy sa Christians na mag-inom lang gyapon.
Isa kung saan na ito nag-excuse, ingon sa Apostle Paul, kung doon na, because there are concepts kung mag-socialize o uban pa. But kung ang imo ang pag-inom makapandol sa uban, then worse pa na, it's better to tie a stone sa imong neck kaysa mapandol ang uban sa imo. It's a whole different issue. But the point here is, to abstain from wine is to be led by the Holy Spirit. Para sa tuwa, this means, let us not be led by our own idea of what is good and evil. Ang usa ka Nazarite, ang usa ka disciple, dili maminaw kung sa iyang nadunggan sa iyong maayo ni o dautan siya. Actually, it is from the tree of the knowledge of good and evil. Ang daghan mga tao, gina-compare na to ang atuang, okay raman iki. Okay raman ko siya galing mo. Huwag mo to siya klaro. Pareha raman ginagsimba. Sa iya mga Facebook, namagyapon dito yung mga ipang-post niya dito, mga nagabikini dito. So if that's, okay na, okay. Excuse, example lang to ha. Kung kita nag-Facebook ninyo nga, doon na yung mga friends na pag sa Facebook. Mga friends. Okay, so we communicate through technology. But the thing is, makita nato nga, dili nato i-compare itong kaugalingon sa uban. Ay, i-compare na to, ang standard na to isang Bible. Tignan mo tapat, be led by the Holy Spirit. Be led by the Holy Spirit. Sometimes there are good things, mga maayong butang, ay nun kasi Ginoo na sobra na siya. Be led. Dili man siguro dautan, pero sobra na. There was a time, sige may tanaw sa Lida, tanaw may huwag ka ng noontime show, sunudanan sa akong i-share pa kaganina, sa tanong tanaw, bulagaan lang, kay malingaw kami. Antod nga, sayo-sayo pa kay sa bulagaan mo tanaw. Antod, tibong hapon na may kita ng TV. Ano sa gabi, balita lang, news. Tanaw na mong news. Antod, maabot namin, ang nasundan yun na mo, nga, kanang series yun, katong, ano to? Captain Barbell. Ito yung last, madumduman ako, series, ang ginatanaw. Si Captain Barbell. Yan, doon ay panahon nga, kining series nga 70 episodes ko na. Kining si Jumo, isa na biktima ninyong Jumo. Yeah. Kami kay gusto namang mahuman din so i-times 2 ang speed. Abang mama. Pag action na, i-post normal speed, action, hindot kayo. Pag story na, abang mama. Para lang mahuman din so. Because we know, taas na kitong tayo na hulog. Doon na nag-guilt sa sunod, nag-istorya ng Ginoo. Is it wrong? Pwede na itong i-justify. Pwede tang mo inom sa tree of the knowledge of good. Okay raman, pastime raman. Okay raman, kay I deserve this. And that is true. But there are times, muhunghong ang Holy Spirit na abang mama nung ang mga babae na mo, wag ganahin sa salida. Kaya itong thrilling na kayo, ipatay na ito, kinsa ito ipatay. Ang mihilang na artista, ganahan, baka mo na kami, di man may action naman mo gusto. Naging namin sinaya na. Ay, sabi, huwag pinawala sa mga. In fact, grabe ang hili lang natugangan among time. That's true. It's different. We don't watch television, pero wala na mo naghimong balaod sa mata nusa. Listen to the Holy Spirit. Amen? Let us be led by the Holy Spirit. Karong bagong tuig, maghimong kag Nazarite vow, because there is no other vow na pwede ito may. Let us be, in other words, the authentic, tinuod nga disciple. Be led by the Holy Spirit. Allow the Lord to speak to you. Ipakat down, ang mabutang angay cut down. Ipakat down. Kung ang storya magikan og tao, it will appear to you as balaod. Pero kung Holy Spirit ang mag-istorya, makonvict ka igsoon. That's why we do not impose laws and regulation. There are times we will, yes, kinanglan natin ang but it must be from the Holy Spirit. Asay mas sayon. Maingon ko sa inyo nga. Okay? Every day ha, mag-devotional ta. Okay? Okay. Or, ikaduha, may ko nga, okay, everyday ha, mag-devotional ta, pagka-Sunday, i-check na ko yung notebook, Monday to Sunday ha. Mura diba, ang usa is balaod, ang usa is an instruction. It's easier to do what the law requires.
Sayon na kayo ngayon ng pag-devotional niya. Sayon na kayo mag-devotional ta ka i-check pagka Sunday. Sayon na kayo na. But maka-devotional ba ta bisag dili ta i-check? That is being led by the Holy Spirit. There are many things na ginabuhat na to sa church. Ginabuhat na to because giignan ta. But we must directly hear from the Holy Spirit. Our stand as a church will always be, ang atuag yung barugan is authentic ta nga mga disciples. Dili pa ta perfect, di pa ta kasabot ug unsa gyud na siya, pero mao nay atong gitinguha nga holy, dedicated ta para sa Ginoo. Be led by the Holy Spirit. Allow the Lord to cut down your vices. Kill it all. Pesticides, no? Kill them all. .com. Sorry, no? Tatlong bitawag kita ng kasunod ko sa kinan, kill them all.com. Ano na pa tayo lain? Nalimod lang ko siya, grabe ni, we kill them all. Pagtanong, pesticide yan. Ang ngayon, ang patyo, mga pisting. Minsan nyo ganahan mag lumlum ng mga yung mga lumigas ng balay. Grabe kayo, bisag bukas, kanon na mo. Init ha? Naalag yapon, di mo matay. Makapalos ko, ingkiton bitaw na ako. Pinaakay yung gusto. Ano yung tiyan eh, lihok-lihok. Nagbalay. Jesus name na niya. Naininitubig ko niya, itong lapuan eh. Cut down. Cut down. Allow the Lord. Be led by the Spirit of God. Evaluate your time. Evaluate your affections. Let us go to the next one. Ikadua, if you make a Nazarite vow, di pwede putla ng buhok. I declare this year, di na magpaputol ng buhok. O ba na ibot pasabot? Kasi kahimutang kulto, anak. Hair could not be cut down. Ano sa may ibot pasabot na it is an emblem of separation. Kung dili nila paputlan ng buhok, that means they are separated for God. Para sa Ginoo lang. Sign ng mga tanda sa buhok. Pataas nila ng buhok. Uncut means pure. Maguna, putli. Pure. Wala na putlan. Putli. Limpyo. Token of subjection to God. Monang in the New Testament, makita na to si Paul, and sometimes dili na to masabtan. Dapat gano'n sa mga babae, tagas gano'n buhok. Basta mo na sa scripture, dito kasabot usahay. No? And there are still churches na nagaingon nga, dapat mga babae tagas buhok. Kanang mga sibil-sibil, iya na sa yawa. Di ka kasuda na yung buhok dito sa langit. Kuwangan ang kitas un. May tip mission ang Ginoo dito sa nabi. Wala. Hulog.